Matagal na ngang usap-usapan, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, ang patungkol sa kulam o witchcraft, na kung saan may isang tao, babae o lalaki, ang may maitim na kapangyarihan at kayang makapanakit ng tao, gamit lamang ang isang orasyon o spell. Pagdating din sa mga movies patungkol dito, madalas ay mahahaba ang mga buhok nila. May mga manika at karayom na kung minsan ay gumagamit din ng walis upang makalipad. At kahit na rin sa ancient Mesopotamia at Egypt ay may paniniwala na sila sa mga taong may kapangyarihan gawin ang sorcery o alchemy. Ang isang taong nakulam daw ay biglaan na lang magkakasakit o hindi kaya ito ay may karamdamang tila ba hindi mawala-wala. At kung patitignan din sa doktor, kadalasan ay normal naman ito at walang makitang sakit. Ang pinakamalala pa sa lahat, ang kulam ay pwede ring makapatay ng tao. At sa Pilipinas nga, ang kulam lalo na sa mga lalawigan natin na kung saan ay malayo ito sa kabihasnan, ay naniniwala pa rin ang mga tao dito. Pinaniniwalaang ang gamit na maitim na kapangyarihan sa pangkukulam ay galing mismo sa mga masasamang elemento gaya ng diablo. So, eto yung mahirap i-criticize kasi nga hindi ko alam, hindi ko gustong makulam and yun na yun. Personally, hindi ko alam kung may katotohanan nga ba siya pero respect. Kumbaga, hindi ko siya ibabash, wala akong sasabihing negatibo about it. Yes, magiging kalmado lang tayo kasi nga, ay nako, mahirap na. Pero, hindi ba may mga ganitong usap-usapan hindi lang sa mga movies kundi kahit na rin mismo siguro sa lugar nyo, sa barangay nyo, gaya ng nangyari sa USA noong 1692, ang Salem Witch Trials na kung saan nasa mahigit 200 na akusado at nasa 20 katao ang binitay. Dahil dito, ang istorya na ito ay gumulantang sa mga populasyon sa kanilang lugar at magpahanggang ngayon ay isang controversial pa ding topic sa USA. Ang pinagmulan daw nito ay dalawang babae na naging kakaiba ang kinikilos at ayon sa isang doktor na tumingin sa kalagayan nila, sinabing kulam o supernatural bewitchment daw ang sanhi. Makaraan ang ilang buwan, ito ay biglaang kumalat sa kanilang lugar hanggang sa naging ganap na itong mass hysteria. Ang mga pinaniniwalaang mga mangkukulam sa kanilang lugar ay agad na hinatulan ng kamatayan. May katotohanan nga ba ang mga pangyayaring ito? O hindi kaya ay dala lang ito ng walang maayos na impormasyon upang tukuyin ang talagang sanhi ng kakaibang kinikilos ng mga akusado? Sa Europa din, sa panahon ng medieval periods, ang kulam ay pinaniniwalaan nilang may katotohanan dahil sa mga hindi maipaliwanag na sakit at tila ba wala din itong lunas. Ang mga akusado ay kadalasang mga babaeng mahihirap kahit na ang mga lalaki din sa panahong ito ay kabilang sa mga pinaghihinalaang may alam sa pangkukulam. At dahil na rin sa kakulangan ng impormasyon, nagdulot ng nasa 40 to 60,000 ang kabuuang bilang ng mga taong nasawi. Ang karaniwang parusa sa kanila ay ang sunugin ng buhay habang sila ay nakatali sa isang poste. Every single time na maglo-look back ako sa history, somewhat na napaka-brutal ng mga tao. Andyan yung pagbitay, yan, pagsunog ng buhay. Like, di ba? Hindi ko alam kung okay ba siyang ibalik ngayon. Obviously, may mga crimes, may mga krimen na dapat
dapat talaga hatulan ng kamatayan, no? Yun bang sobrang worse yung ginawa nila sa biktima? Ewan. At sa Pilipinas, ang usapang kulam ay hindi pa rin maalis sa ating isipan. Bago pa man tayo sakupin ng mga banyaga, ayon sa kwento, ang mga iba't ibang paniniwala patungkol sa kulam ay matagal nang nasa ating kultura. Gamit ang buhok, kuko, gamit o litrato ng biktima, ang kulam daw ay maisa sa gawa. Dito ay mag-uumpisang makaramdam ng mga sakit ang biktima at kadalasang pumupunta sa albularyo upang magpagamot. Gamit din ang mga iba't ibang uri ng orasyon, pagtatawas, hilot o kahit na rin pinagpakuluan ng mga iba't ibang dahon, pwede daw gumaling at mawala ang kulam. Sa panahon ng modernong sibilisasyon, ang mga kwento at sabi-sabi patungkol sa kulam ay tunay ngang mahirap paniwalaan, lalo na sa kakulangan ng matibay na ebidensya. Dahil na rin sa kakulangan ng maayos na healthcare facilities sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, tayo ay nakadepende at umaasa sa mga makalumang paraan upang gumaling sa ating mga karamdaman. Ito yung negative na pwedeng mangyari sa kulam. 'Di ba? Pero meron din kayang positive. Yun bang pwede kang tumangkad? Yun yung spell. Pwede kang bigyan ng orasyon tapos tatangkad ka. Right? Ano nga ba? Ano yung dream na height ko? 7 feet. Oo, para yun bang kaya kong gwardyahan si Wembenyama? Ganun ka katangkad, no? What if may side effect din siya? Every time na may laro ka ng basketball, bumabalik ka sa dati mong height. Ano ba naman yan? So, mapapakinabangan mo lang yung matangkad mong height kapag hindi ka nagbabasketball? Ano ba na? Anong silbi nun? Kahit na rin sa Africa, sila ay may paniniwala sa mga kulam na kung tawagin ay voodoo. Ang madalas ding ginagamit ng mga voodoo witch ay mga dolls o manika at karayom. Ngunit ayon sa traditional history nito, ginagamit lamang ang voodoo upang makausap ang mga espiritu ng mga taong yumao na o hindi kaya ay ang makapagpagaling ng mga taong may sakit. Pinaniniwalaan din ng iba na nakakapagbigay ito ng positive energy sa isang tao. May mga taong naniniwalang black magic ang epekto nito pag ginamit sa maling paraan. Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, minsan nga'y napapaniwala tayo sa isang bagay o pangyayari dahil sa may mga taong naniniwala din dito. Sana ay bandang huli, manaig pa rin ang pagkalap natin ng matibay na ebidensya at mga impormasyon bago sumabay sa mga paniniwala at usap-usapan. Oo, ganun yung maganda, somewhat na positive. Yung magiging spell sa'yo, yung magiging kulam sa'yo. Pwede kang tumangkad o hindi kaya pwedeng gumanda yung itsura mo, mga ganun. Pang fairy tale siya na spell. Yun yung maganda. Oo, hindi yung magkakasakit ka na walang lunas. Obviously, napakahirap nun. Ngayon, what if sa isang relationship, nag-break kayo, tapos somewhat na may access pala yung ex mo sa mga taong kayang mangkulam. Eto yung hindi maganda, no? May mga ganong klaseng, I guess, ex na somewhat bitter, somewhat na may hinanakit sila. Hindi ba may mga gantong klaseng istorya na biglaan na lang siyang nagkasakit afterwards, after nilang mag-break, tapos ginantihan. Ay nako, eto yung hindi ko gusto, men. Oo, ano ba naman yan? Kung nag-break na, yun na sana. Pwede mo siyang sampalin, pwede kang magalit, 'di ba? Pero yung ipakulam mo, yung ex mo, ganun ba kabigat yung naging kasalanan niya sa'yo? Bahagi nga ito ng kultura at paniniwala, pero bandang huli,
Mapa-science at medicine ay hindi kayang patunayan ang katotohanan patungkol dito. Sa mga movies, ang mga depiksyon patungkol sa kulam ay tila ba makapangyarihan itong nilalang, nakaanib ng masasamang espiritu at demonyo. Mayaman nga ang ating bansa sa mga kwento o folklore patungkol sa mga aswang, tiktik, kapre at kulam. Mula sa kwentong bayan hanggang sa naging tema na din siya sa mga palabas o pelikula. Ngunit ang mahirap dito ay ang mga taong napagbibintangan na sila daw ay mangkukulam. Dito nagsisimula ang karahasan at hindi magandang trato sa ating kapwa dahil lamang sa mga sabi-sabi o chismis. Kung kaya't maging maunawain sana tayo at gamitin ang modernong teknolohiya, medisina at konkretong ebidensya bago tayo manghusga sa iba. Again, in conclusion, wala akong mali, wala akong masamang intensyon sa video na to. So, yun. Ngayon, may pambata na movie patungkol, hindi naman siya sa witch, pero somewhat na may kapangyarihan siya. Sino yon? Si Nanny McPhee. Oo, napakagandang movie nun, pambata siya. May isang magandang actress dun si Evangeline. Oo, tanda ko pa.